Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Si Prince Darling. Noong unang panahon, may isang haring nangangaso nang may isang maliit na puting kuneho na hinahabol ng kanyang mga aso ay tumalon sa kanyang braso para magpaalaga. Hoy, munting kaibigan! Huwag ka mag-alala. Walang mananakit sa'yo. Iniuwi niya ito sa palasyo at inutusan ng mga tagapaglingkod na alagaan nitong mabuti. Ako ang diwata ng katotohanan at ako ang umakyat sa iyong bisig bilang kuneho para magpaalaga upang subukan ka kung ikaw ay maawain at mabait. At tama ako sa hinala ko. Hilingin mo sa akin ang kahit na ano at pangako na ibibigay ko sa iyo ang bagay na ito. Natuwa ang hari. Binibini, kapag dumating ang oras, kung gagawin mo ang aking anak na lalaking pinakamahusay na prinsipe, ipagpapasalamat ko ito sa'yo. Gusto ko siyang maging magaling, mabait at maunawain na hari. Oh, magaling na hari. Pangako kung babantayan ko ang iyong lalaking anak. At kung kakailanganin man, parusahan mo upang itama ang kanyang sarili at maging isang mahusay na hari katulad mo. Natuwa naman ang mabuting hari sa pangako ng diwata. Isuot mo ito sa daliri ng iyong anak at nandito lang ako palagi para bantayan at gabayan siya. Ang sanggol na prinsipe ay napakagiliw at minamahal ito ng lahat ng tao. Kaya pinangalanan siyang Prince Darling. Sa paglipas ng mga taon, si Prince Darling ay lumaking isang gwapong binata. Isang araw, habang nakaupo sa paanan ng statwa ng ama niya at nagmumuni-muni, ang kanyang kapatid na si Charles ay lumapit sa kanya. Anong ginagawa mo dito, Prince Darling? Hindi mo ba alam na tayo'y mga ngaso na? Alam ko naman, kapatid. Kaya lang, minsan labis ang pangungulila ko sa ating ama. Si Prince Darling, Charles at pinsang si Ron ay pumunta sa gubat para mangaso. Sa pangangabayo, nakita ni Prince Darling ang isang dalaga. Siya ay nagbagal habang ang mga kasama ay nagpatuloy. Ibinaling niya ang kabayo sa direksyon ng dalaga. At nagpunta ang prinsipe sa kanya. Napakaganda ng nakita niyang dalaga. Halos mahulog agad ang buong loob ng prinsipe sa kanya. Nagpasya noon din na papakasalan niya ang dalagang ito. Ang pangalan niya ay Celia at siya ay hindi lamang maganda kung hindi mabait pa. Wala pa akong nakitang kahit sinong singganda mo. Papakasalan kita. At sa tingin ko'y labis ang iyong magiging saya sa pagiging isang kahangahangang reyna. Nayabangan siya sa sinabi ng prinsipe. Sinabi ni Celia nang walang takot. Kamahalan, isa akong hamak na pastol at mahirap lang ako. Pero tinitiyak ko, hindi kita pakakasalan. Hindi mo ba ako gusto? Hindi, kamahalan. Napakagwapo mong binata at prinsipe ka pa. Pero hindi ko po pinangarap na mabuhay kasama ang isang taong likas na mayabang. Ang prinsipe ay nagalit ng gusto sa sinabi niya. Pagkatapos nito, dumating ang mga kawal niyang naghahanap sa kanya. Iniutos niya agad na dakpin si Celia at ibilanggo. At dalhin agad-agad sa palasyo. Pagkautos niya nito, tinusok siya ng singsing. Ah! Sinubukan niyang hubarin ang singsing sa daliri pero hindi rin niya ito maalis. Pagka-uwi sa kanila nang makita siya ni Charles na labis ang lungkot, tinanong niya kung ano ang problema. At nang ipaliwanag niya na hindi niya matanggap na pangit ang pagtingin ni Celia sa kanya, nagpasya siyang magbago ng ugali para mapasaya si Celia. Sinabi ng kapatid niyang masama, Napakabait mo para abalahin ang sarili mo para sa babaeng ito. Kung ako ikaw, pasusunurin ko siya ng pasusunurin sa akin. Tandaan mong isa kang hari at magiging katawa-tawa na makita kang subuking pasayahin ang isang namamastol. Dapat nga'y maging masaya pa siya dahil pinili mo siyang maging asawa. Panatilihin mo siyang bilanggo. Parusahan mo siya. Pero hindi ba kahiyahiya na parusahan ng isang babaeng inosente? Wala namang ginawa si Celia upang maparusahan ng ganito. Kung hindi ka susundin ng mga tao sa iyong mga utos, nararapat lang na sila'y magdusa. Tandaan mo, hindi siya isang inosente. Pinagmukha ka niyang hangal sa ginawa niya. Pinagtawanan niya ang pag-ibig mo. Pinagtawanan! Pagkasabi nito, nakuha niya ang punto ng kanyang nagagalit na kapatid. Nag-igting ng husto ang galit ng prinsipe at dali-daling hinanap si Celia. Pagkarating niya sa silid kung saan nakakulong dapat si Celia, labis ang kanyang pagkagulat nang makitang wala siya sa loob nito. Lalong lumala ang kanyang galit
at nangako siyang gantihan ang taong tumulong kay Celia na makatakas. Celia! Pagkatapos, tinusok siyang muli ng singsing at napaaray ng malakas ang prinsipe. Paano ko ba tatanggalin ito sa daliri ko? Pwede bang saka na lang natin pag-usapan yung singsing mo? Dahil mayroon tayong isang importanteng bagay na kailangan ng atensyon mo. Sinabi ni Charles at Ron sa prinsipe na tungkol ito kay Sulman, dati niyang guro, na tumulong kay Celia na makatakas. Sinuhulan nila ang mga gwardya na sabihin na si Sulman mismo ang nagkwento tungkol sa pagtakas. Ang prinsipe, sa pagkadismaya, ay pinadala si Charles kasama ang mga sundalo upang dakpin si Sulman ng nakaposas, na parang kriminal. Pagkatapos iutos ito, siya'y pumunta sa kanyang silid. At bago siya pumasok dito, may isang tunog ng pagkulog na umugong sa buong palasyo. At ang diwata ng katotohanan ay nagpakita na sa kanya. Nangako ako sa iyong ama na babantayan kita. At kung maging masama ka, anumang oras ay pwede kang parusahan. Ang ama mo ay isang mabait na tao, pero ikaw ay hindi naging masunurin at naging masama. Panahon na para tuparin ko ang aking pangako at ibigay sa iyo ang iyong parusa. Isinusumpa ako maging kamukha mo ang mga hayop na naging katulad mo sa pamamaraan mo. Ginawa mo ang sarili mong parang isang leon sa iyong galit at parang isang lobo sa iyong kaswapangan. Tulad ng isang ahas, wala kang utang na loob sa taong tumayo bilang pangalawang ama na rin sa iyo. Ang iyong pagkabulgar ay ginawa kang isang toro. Dahil dito, ang bago mong anyo ay magiging kamukha ng lahat ng mga hayop na ito. Pagkatapos ng sumpa ng diwata, nagsimula ang mga pagbabago sa katawan ni Prince Darling na siya naman niyang ikinatakot. May ulo siya ng leon, sungay ng toro, paa ng lobo at katawan ng isang ahas. Pagkatapos nito'y nakita niya ang sarili sa isang malaking gubat, katabi ang malinaw na lawa, kung saan ay kitang-kita niya ang kanyang bagong kaawa-awang anyo. At may boses na nagsabi sa kanyang, Tingnan mo kung ano ang nagawa at naidulot sa'yo ng pagiging masamang tao. Nakilala ni Prince Darling ang boses ng diwata ng katotohanan at naisip niyang ang pinakamagandang bagay na gawin niya ay ang lumayo ng husto sa lawang ito sa abot ng kanyang makakaya para hindi na niya maaalala pang paulit-ulit ang kanyang angking kapangitan. Kaya tumakbo siya patungo sa gubat. Pagkatigil niya, sa ilalim ng isang puno, isang patibong ang umusbong at nabitag siya. At lumabas ang mga mangangaso galing sa pagkakatago nila. Binuhat ng mga mangangaso ang hawla at nakarating sa bayan. Nakita niyang may pagdiriwang na nagaganap dito. At nang itanong ng mga mangangaso kung anong nangyari, sabi nila Ang masamang prinsipe ay patay na. At ang mga kapatid niya at pinsan na gustong umagaw sa kanyang trono at paghatian nito ay pinatalsik sa kaharian ng mga tao dito. Ikinento ng lalaki na nagpasya ang mga taong maging pinuno nila si Sulman na siyang iniwan ng prinsipe sa pagkakakulong. Isa siyang mabuti at patas na tao at tayong lahat ay magiging payapa at mayaman. At yan ang dahilan ng pagsasaya namin. Umungol sa galit si Prince Darling pagkatapos marinig ito. Pero hindi gumanda ang mga bagay para sa kanya nang makarating siya sa malaking plaza sa harap ng kanyang palasyo. Nakita niya si Sulman na nakaupo sa isang magandang trono at lahat ng tao ay nakapila sa paligid at humihiling na mabuhay ng matagal para maitama ang mga kapalpakan ng nakaraang namunong prinsipe. Tinanggap ko na ang koronang inalok niyo sa akin. Pero para lamang itago kay Prinsipe Darling na hindi papatay tulad ng akala ninyo. Siniguro ng diwata na may pag-asa pang balang araw ay makita niyo siya muli, mabait at banal. Kaso, niloko siya ng mga sinungaling. Alam kong puso niya at alam ko na kung di lang dahil sa masamang impluwensya ng pumaligid sa kanya noon, magiging mabuti siyang hari at mabuting ama para sa lahat. Mamamatay akong masaya kung maaari lang maibalik ang ating prinsipe upang mamuno ng patas at wasto. Tumusok sa puso ni Prince Darling ang mga salitang ito. Nalaman niya ang totoong pagmamahal at katapatan ng kanyang matandang guro at sa unang pagkakataon ay nagsisisi siya sa lahat ng masama niyang ginawa. Ang mga mangangasong nakahuli sa kanya ay dinala siya sa malaking kulungan kung saan siya'y nabilanggo kasama ang ibang mabangis na hayop. Isang araw, nang tulog ang isang bantay, isang tigre ang nakakalag sa kadena at dinambahan siya upang nakita ni Prince Darling ang pangyayaring ito at hiniling na siya'y mapalaya.
Gusto ko sanang sagipin ang buhay niya. Taimtim ang kanyang hiling dito nang biglang bumukas ang kanyang bakal na hawla at nagmadaling tumakbo sa tabi ng bantay at tinakot ang tigre pala. Tumabi siya at lumuhod sa paa ng lalaking kanyang sinagip. Labis ang pagpapasalamat, ang bantay ay tumungo para himasin ang kakaibang nilalang na ito at sinagip siya sa oras ng peligro. At biglang may boses na bumulong sa kanya. Ang isang magandang gawain ay dapat laging pagpalain. Pagkatapos nito, nawala bigla ang halimaw at nakita ng bantay sa kanyang paanan ang isang magandang asong tumatahol. Natuwa si Prince Darling sa pagbabagong ito. Naglambing sa kanyang tagabantay, pinakita ang tuwa sa bawat paraang kaya niya at ang lalaki ay bigla na lang siyang binuhat. Dinala sa reyna kung saan ikinento niya ang buong storya. Gusto kong maalagaan ang napakagandang asong ito. Isang araw, nang mabigyan siya ng konting tinapay, ginusto niyang kainin ito sa kanilang hardin. Kaya kinuha niya ito gamit ang nguso at nagmadaling lumabas ng palasyo. Di naglaon ay napunta siya sa isang palasyo kung saan may bahay na maganda na mukhang yari sa ginto at mamahaling bato. Maraming taong magaganda ang gayak ang pumapasok dito. At mga tunog ng musika, pagsasayaw at pagdiriwang ang maririnig mula sa bintana. Pero ang kakaiba sa pangyayaring ito, na ang mga taong lumalabas mula sa bahay na ito ay namumutla at payat. Ang mga damit nila ay punit-punit at para mga basahan ang suot. Pinuntahan ni Prince Darling ang isang batang babae na kumakain ng ilang hibla ng damo. Gutom na gutom ito. Naawa siya rito at sinabi sa sarili na, Gutom na gutom man ako. Hindi naman ako mamamatay sa gutom bago ko makuha ang aking hapunan. Kung ibibigay ko ang agahan ko sa kawawang batang ito, siguro ay masasagip ko pa ang buhay niya. Kaya binigay niya ang tinapay sa kamay ng bata at nakita niyang kinain ito agad-agad. Biglang may narinig siyang malalakas na mga iyak. Pagkatalikod niya ay nakita niya si Celia na kinakaladkad paloob ng malaking bahay sa tapat nila. Nako, naiinis ako sa mga taong kumakaladkad kay Celia doon. Pero hindi ba't yun din ang aking ginawa sa kanya? At kung hindi pa ako napigilan, hindi ko ba ginusto na mas maging malupit pa sa kanya? Doon din ay may sumabat na ingay mula sa ibabaw. May nagbubukas ng isang bintana. Isang babae ang dumungaw at nagtapon ng plato na may napakasarap na pagkain. Tapos, nagsara na muli ang bintana. Tumakbo si Prince Darling para kainin ito. Ngunit ang batang babae ay napasigaw ng malakas at bigla siyang binuhat sabay sabing, Huwag mong kainin yan, munti kong alaga. Ang bahay na yan ay palasyo ng aliwan. At lahat ng lumalabas galing dyan ay may lason. Pagkatapos, may nagsabing boses na, Ang lahat ng magandang gawain ay may dalang gantimpala. At biglang nagbagong muli ang prinsipe sa isang maganda at maputing kalapati. Sa pag-angat niya sa ere, lumipad siya patungo sa bahay. Pero bigla itong naglaho ng parang bula. Malungkot man ay determinado ang prinsipe na hanapin ang buong mundo hanggang makita si Celia. Lumipad siya nang lumipad sa loob ng ilang araw at nakarating siya sa isang malaking disyerto kung saan may isang kuweba at sa kanyang tuwa, nasa loob si Celia, kumakain ng isang simpleng agahan, may kasamang ermitanyo. Nakita ko rin siya! Sa sobrang tuwang makita siya, lumapag si Prince Darling sa balikat niya at ipinakita ang kanyang tuwa nang makita si Celia sa pamamagitan ng paglalambing. At si Celia ay natuwa at nagiliwan sa pagiging malambing ng kalapating ito at hinimas siya ng marahan. Tinatanggap ko ang regalo ng iyong pagtatangi sa akin. Oh, puting kalapate, at palagi kitang mamahalin. Ingat ka sa iyong pagkakawika, Celia. Handa ka bang tuparin ang pangakong yan? Totoo yan. Sana talaga minamahal kong binibini. Nangako kang mahalin ako palagi. Sabihin mong totoo ang sinabi mo sa akin. Kundi hihilingin ko sa diwata na ibalik ang aking anyo sa isang kalapate na kahit munti ay nagpasaya sa'yo ng labis. Hindi mo kailangan mangamba na magbabago pa siya ng isip niya. Minahal ka na ni Celia sa una niyo pa lang na pakikita. Pero hindi niya sinabi sa'yo habang ikaw ay mapagmalaki at arogante. Ngayon ay nakapagsisi ka na at gusto nang magpakabait, nararapat kang sumaya. Kaya, pwede ka niyang mahalin hanggang sa gusto niya. Yumuko si Prince Darling sa harap ng diwata. Bangon, prinsipe. Dadalhin ko kayo sa inyong palasyo at makakamit muli ni Prinsipe Darling ang
korona na nawala dahil sa kanyang mga pagkakamali. Habang nagsasalita ang diwata, napunta sila sa Suman's Hall. Laking tuwa niya na nakita niya ang kanyang mahal na prinsipeng muli na nagbalik. Binalik niya ang trono ng buong tuwa sa prinsipe at nanatiling isa sa pinakatapat na lingkod sa kanyang kaharian. Namuno si Celia at Prince Darling ng napakaraming taon. Pinamahalaan ni Prince Darling ang kanyang kaharian at ang mga tao dito ng maayos. Hindi na siya muling tinusok ng singsing at di nagtagal ay nawala ito. Dahil ang kabaitan ay palaging nasusuklian.